Magte-test run ng MMDA ng kanilang river bus ferry sa Pasig River. Ito ang isa sa mga magiging alternatibong sasakyan ng ating mga kababayan na gustong umiwas sa traffic sa EDSA. May live report si Atina Imperial. Atina! Yes, Igan, magkakaroon nga maya-maya lang ng unang dry run ang MMDA dito sa Pasig River. Ang plano nila, ito yung magiging alternative mode of transportation ng ating mga commuters, lalo na ngayon na nagkakaroon tayo ng problema sa heavy traffic dahil nga sa mga ginagawang infrastructures dito sa Metro Manila. Itong ferry boat, kung mapapansin nyo, para siyang minibus siya na ipinatong dito sa tugboat ng MMDA. Ayan. Pasok tayo dito sa loob, May yung mga upuan dito, meron silang mga life vest, ganito sa suot ko, para daw maging safe yung mga commuters na sasakay. So all in all, ang pwedeng sumakay dito na commuters ay 40. At ito, si Captain. Pwede nating interviewin si Captain na nandito. Hi sir, good morning po. Morning. Ilang years na po kayong kumbaga nagmamaneho ng ganitong boat? 7 years. Kumbaga dito talaga sa Pasig River. Sa Pasig River. 7 years na ang dinadala itong tugboat. Perpere, gano'n. Sa tingin niyo po, maganda talagang alternatibo itong ferry boat para sa ating mga commuters? Okay, Mas-set sila dito dahil kung kabisado ko na yung dinadaanan nito. Igan, ayon nga kay MMDA Chairman kanina, nandun lang siya sa station. Sinasabi niya na ito kasing Pasig River mula dito sa Manila, pwede siyang pumunta ng Laguna de Bay at it passes through the different cities in Metro Manila. At kung makikita nyo, merong mga espasyo para sa mga bikes. Ayan. Mamaya i-explain sa atin ni Chairman kung bakit merong mga bikes dito sa ferry boat. Ito, hanggang dito sa likod po, yung pwedeng sakyan ng ating mga commuters. Ayan. At dun sa banda doon, meron ding mga extra life vest na pwedeng isuot yung ating mga commuters. Maya-maya lamang may interview natin si Chairman tungkol dito sa kanyang proyekto na ito. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Atina Imperial.